na masukang katulong ng isang bilyonaryo para nga alagaan ng triplets na mga anak nito. Nagulat nang makita ang photo frame na kasama ang amo. Bakit nga kaya sila may larawan na dalawa? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Muli ito ang Jay's Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. Simulan na natin. Kaya bang tumbasan ng pagpapatawad ang pamilyang aksidenteng matagal nang nakalimutan? Mabibigyan pa kaya ng pag-asa ang isang aksidenteng pangyayari na matagal nang nangyari? Paano may pagpapatuloy ang nasimulan kung ito ay nakalimutan na? Busy na busy ang lahat habang inaasikaso ang kapapanganak na si Emily sa loob ng emergency room. "Dok, sigurado ba kayo sa gagawin niyo?" Tanong ng isang nurse. Kinakabahan ng doktor pero hindi ito mahahalata sa suot nitong mask. Tanging-tango lang ang sinagot nito sa nurse. "Kayo na ang mag-asikaso sa bata. Ako nang bahala sa pasyente." Seryoso namang sabi ng doktor. May kung anong likido siyang tinurok sa dextrose ni Emily. Hindi pa ito nagigising nang mawalan ito ng malay matapos manganak. Matapos ang ilang sandali ay lumabas ng emergency room ang doktor. Mabilis na hinarang siya ng isang lalaki. "Dad, kamusta ang mga anak ko?" "Si Emily," bungad na tanong ni Dylan. Tinanggal ng dad niya ang mask na suot nito at seryosong tinignan siya. Malulusog ang triplets. Pero si Emily, hindi niya kinaya. Kitang-kita naman ang pagkagulat sa mata ni Dylan. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya at parang biglang nagdilim ang paningin niya. Muntik pa nga siyang mapahandusay nang masalo siya ng kanyang dad. "Pull yourself, Dylan. Nariyan pa ang mga anak mo. Kailangan na kailangan ka nila." Napatingin si Dylan sa dad niya dahil sa sinabi nito. Halo-halo ang nararamdaman niya sa mga oras na yon at parang gusto na nga rin niyang sumunod kay Emily. Pero dahil sa sinabi ng dad niya ay hindi pa pwede. "Magiging maayos din ang lahat," bulong ng dad ni Dylan. Sa kabilang banda, nagising si Emily at ramdam na ramdam niya ang sakit sa may bandang tiyan niya. Sinuri niya ang paligid at ang katawan niya. Nakahiga nga siya sa isang ospital bed. May nakita naman siyang nurse na nag-aayos ang higaan niya. "Ano nangyari? Nasaan ang mga anak ko?" Pabulong na tanong ni Emily. "I'm sorry, Miss Emily, pero hindi po nakasurvive ang mga anak niyo sa operation." "Wala na po." Natameme si Emily sa narinig niya at hindi makapaniwala. "Anong pinagsasasabi mo? Narinig ko ang pag-iyak ng anak ko. Nagsisinungaling ka. Ilabas mo ang anak ko." Sigaw ni Emily. "Tama na po, miss. Baka kung mapaano pa kayo, mabibinat pa kayo, naiintindihan ka namin pero magpagaling ka muna. Magiging delikado ang buhay mo kapag gumalaw ka pa ng gumalaw." Natataranta namang sabi ng nurse. "Wala akong pakialam. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Ilabas niyo siya." Umiiyak na sambit ni Emily. Nangihina rin siya, kaya niyakap siya ng nurse. Wala nang nagawa pa si Emily kundi ang umiyak ng husto sa yakap ng nurse. Pinapatahan siya pero ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Lumipas ang 7 taon. "Bili na po kayo ng prutas! Fresh na fresh po ito at mura lang!" Sigaw ni Emily. Nagmamay-ari na nga siya ng fruit stand at binubuhay mag-isang sarili. Matapos mawala ang anak, ay naitayo niya ulit ang sarili at nangako na aalamin ang totoo. Matapos siyang ma-discharge, sa ospital ay wala na nga siyang maalala bukod sa iyak ng sanggol niya. Alam ni Emily at malakas ang kutob niya na may mga impormasyon siyang hindi nalalaman tungkol sa panganganak niya. Sa ngayon hinahayaan niya na ang mismong magpapalapit sa kanya sa katotohanan ay tadhana. "Bili na kayo!" Sigaw ulit ni Emily sa mga taong naglalakad sa paligid. "Si Mommy ba yun?" Bulong ng isang bata sa kasama niya. "Oo, parang siya nga yun." Sang-ayon naman ang isa. "Oo nga, tara puntahan natin si Mommy." Excited na sabi ng nakababata sa kanilang tatlo. Sabay-sabay naman ang tatlong identical triplets
na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Emily. Habang busy na busy si Emily sa ginagawa niya, ay namalayan niya na nga lamang ang pagyakap ng isang bata sa kanya. May sumunod pang isa at isa pa. "Mommy! Sa wakas at nakita ka na namin!" Masayang sabi ni Samuel, ang nakakatanda sa tatlo. "Miss ka na namin, Mommy!" Sabi naman ng bunso na si Sebastian. "Bakit mo kami iniwan, Mommy?" Bulong ni Simon. Ang gitna. Muntik nang mapanganga si Emily sa gulat dahil sa identical triplets na bigla na lang yumayakap sa kanya. Magkamukha ang mga ito at tinawag pa nga siya na Mommy. May anak nga si Emily noon pero imposible naman na tatlo yun. Sa isip niya, "Naku mga bata, hindi ako ang mommy niyo eh. Nasaan ba ang daddy niyo? Tsaka mommy niyo, nawawala ba kayo?" "No, ikaw ang mommy namin," sabi nga ni Simon. "Ayaw niyo po ba sa amin?" Naiiyak na sabi ni Sebastian, hanggang sa tuluyan na nga itong umiyak. Pinatahan naman agad ni Emily si Sebastian dahil pinagtitinginan na nga sila ng mga tao sa paligid. "Okay, sino ang pinakamatanda sa inyo?" Tanong ni Emily nang huminto na nga sa pagiyak si Sebastian. Nagtaas naman ang kamay si Samuel. "Alam mo ba ang number ng daddy nyo? Baka hinahanap na niya kayo. Tatawagan ko siya." May binunot naman na card si Simon sa bulsa ng suot niyang pants at pinigay kay Emily. Isang calling card. "Ilang taon na kayo?" 7 po, Mommy." Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Napabuntong hininga si Emily sa kakinuha ang cellphone niya at tinawagan ang number na nasa card. Mukhang business card ito. Makikita rin sa pananamit ng mga bata na mayaman ng mga ito, kaya sigurado si Emily na mapera ang daddy ng mga ito. "Hindi sumasagot ang daddy niyo," bulong ni Emily matapos subukang tawagan ang number ng ilang beses. Hindi rin maiwan ni Emily ang fruit stand. Tatawag sana siya ng pulis. "O sige, dito muna kayo tapos tatawagan ko ulit ang daddy niyo mamaya. Huwag kayong malikot ha?" Bili ni Emily sa tatlo. Mabilis naman na tumango ang tatlong cute na bata. "Good boys po kami, Mommy!" Masiglang sabi pa nga ni Sebastian at nag-thumbs up pa nga. "Pwede ka po naming tulungan dito, Mommy?" Mahinahong tanong naman ni Simon. Napakamot naman sa batok si Emily dahil sa paulit-ulit na pagtawag ng mga ito ng mommy sa kanya. Hindi siya komportable. Hindi naman kasi siya ang mommy ng mga ito pero mas ayaw niya na umiyak na naman ang mga bata kaya hinayaan na nga lamang niya. Sa kabilang banda, tinutulak naman ni Dylan ang wheelchair kung saan nakasakay ang dad niya papasok ng airport. Ooperahan ito sa States at hindi siya makakasama. Binilin din muna niya saglit ang triplets sa yaya ng mga ito at hinayaang mamasyal. "Dylan." Huminto si Dylan sa pagtutulak sa wheelchair at humarap ang dad niya sa kanya. "Alam kong karma na ang nangyari sa akin ngayon dahil may nagawa kong mali na alam kong hindi mo ko mapapatawad kapag inamin ko, pero aaminin ko pa rin. Hindi ko alam kung magiging successful ang operation ko kaya sasabihin ko na sa'yo ngayon bago pa mahuli ang lahat." Pag-uumpisa ng dad ni Dylan. Nagtaka naman si Dylan pero hindi na nga siya nagsalita pa at hinayaan ng dad niya na magpatuloy. "Buhay si Emily. Kailangan mo siyang hanapin. Ayoko sa babaeng yun para sa iyo noon pero mas ayokong nakikita ang mga apo ko na hinahanap ang totoo nilang ina." Ang totoo niya, nagkaroon ng amnesia si Emily dahil aksidente siyang naturukan ng gamot na may epekto na ganun. Hindi ko sinabi kay Emily ang lahat at hinayaan siya na lumimot. Dagdag pa nito, napaatras naman si Dylan sa katotohanang nalaman niya. "Bakit niyo po nagawa yun?" Hindi makapaniwalang tanong ni Dylan. Ngumiti ng mapait ang dad niya. Siguro ay dahil sa lungkot? Dismaya. Naghalo-halo na ang emosyon ko nang mawala ang mom mo. Patawad kung nasali pa kita sa katarantaduhan ko, anak. Naikuyom naman ni Dylan ang kamao niya. Si Manong Leo na ang maghahatid sa'yo sa plane. Seryosong sabi ni Dylan at tumalikod. Tinalikuran nga niya ang dad niya at naglakad papalabas ng airport. Halo-halong nararamdaman niya sa dad niya pero mas nag-uumapaw ang kasiyahan dahil sa nalaman niya.
Ang pagdurusa niya sa loob ng 7 taon ay biglang naglaho dahil buhay pala ang babaeng pinakamamahal niya. Sa pagkakataong to gagawin niya ang lahat, maalala lang siya nito at mabuo muli ang pamilya na matagal na nga nilang pinapangarap noon ni Emily. Tumunog ang cellphone ni Dylan. Tinignan niya ang unknown number na tumatawag. Hindi naman siya nagdalawang isip na sagutin yun dahil baka importante. Hello? May anak ka bang triplets? Daddy ka ba nila? Nandito kasi sila sa palengke at mukhang nawawala. Bungad na sabi ng nasa kabilang linya. Hindi naman nakapagsalita si Dylan ng makilala ang boses. 7 taon. 7 taon na nga niyang hindi naririnig ang boses na yun at kailanman hinding-hindi niya makakalimutan ang boses ng babaeng pinakamamahal niya. Hello? Naririnig mo ba ako? Sabi muli ng babae sa kabilang linya. Napabalik sa realidad si Dylan. Yes, ako nga ang daddy nila. May kasama silang yaya, hindi mo ba nakita? Napailing nga ang babae kahit na hindi naman siya nakikita ni Dylan. Hindi eh. Silang 3 lang talaga. Pakipuntahan mo na lang sila rito. Hindi naman sila makulit pero tinatawag kasi nila akong mommy kaya pakikuha na nga lamang sila. Sa narinig parang kinabahan nga si Dylan. Sige, pupunta na ako. Binaba ni Dylan ang tawag at mabilis na kung sumakay ng kotse niya. Pinaandar niya kaagad dito at tinungo ang palengke. Nang marating ni Dylan ang pwesto ni Emily, nakita naman niyang maraming tawang bumibili. How much po ang bibilhin niyo? Cute na tanong ng isa sa mga triplets na si Simon. Ang cute mo namang bata. Sige, gawin mo na lang 5 kilo ng oranges, 3 kilo ng grapes, at 4 na kilo ng apples. Sabi ng ale na customer. Amazed naman si Emily sa nakikita niya. Sobrang dami nang bumili. Simula nang dumating ang 3 bata. Anak mo ba sila? Tanong ng isang mamimili kay Emily. Hindi naman sumagot si Emily at ngumiti lang dahil ayaw niyang magsinungaling at ayaw niya rin na itanggi dahil baka umiyak ang 3 bata. Daddy, nakita namin si Mommy! Sigaw ni Sebastian. Napunta kay Dylan ang tingin ng lahat, pati na rin si Emily. Nagulat si Emily nang makita ang gwapong mukha ni Dylan na hindi halatang may 3 anak. Mabilis namang lumapit si Emily kay Dylan. Naku, pasensya ka na. Mali ang iniisip mo. Hindi ko ginagamit ang mga anak mo para makabenta. Pasensya na talaga, pwede mo na silang kunin. Sabi nga ni Emily. Hindi naman nakapagsalita agad si Dylan dahil gulat na gulat nga siya. Hindi pa rin siya makapaniwalang buhay si Emily at ngayon ay nasa harapan nga niya ito. Ayos lang. Ako dapat ang humingi ng pasensya sa istorbo. Sa wakas ay nakapagsalita na nga rin si Dylan. Naku, ayos lang. Mababait naman tong mga anak mo eh. Nakangiting sabi ni Emily. By the way, ako nga pala si Dylan. Pagpapakilala ni Dylan at inabot ang kamay niya. Nagdadalawang isip man, inabot din naman niya ni Emily. Ako naman si Emily. Gustong-gusto ni Dylan na yakapin si Emily pero pinipigilan niya ang sarili dahil alam niyang makukuha niya ulit ang puso nito. Kukunin niya ulit ang puso ni Emily kahit ilang beses pa nga niya itong paulit-ulit na gawin. Pwede ka bang maging yaya ng mga anak ko? Teretsahang tanong ni Dylan. Binawi naman ni Emily ang kamay niya sa kamay ni Dylan. Salamat sa offer mo pero ayos na ako sa pagiging tindera ko. May mas deserving pa kaysa sa akin na maging yaya ng mga anak mo. Tanging sagot ni Emily sa tanong ni Dylan. Hindi naman nakapagsalita si Dylan at tinanguan na lamang si Emily sa desisyon nito. Ilang pilit din ang ginawa nila sa triplets para umuwi dahil ayaw talaga nitong iwan si Emily. Mommy, magkikita ba ulit tayo? Naiiyak na tanong ni Sebastian. Oo, sigurado ako sa bagay na yan kaya sa ngayon, umuwi muna kayo. Kasama ang daddy nyo, ha? May lambing na sabi ni Emily sa 3. Tumango ang 3 bata at kusa na ngang sumama kay Dylan. Namangha naman si Dylan sa pagsunod ng triplets dahil kahit nga siya ang ama ng mga ito, ay madalas pa rin silang makulit at maingay sa kanya. Kinabukasan nakaupo si Dylan sa office desk niya, sa opisina niya habang hinihilot ang noo nito. May sariling kumpanya siya, na siya mismo ang CEO. Nakatingin lang siya sa 3 niyang anak.
na hindi mapakali at ang isa sa kanila na si Sebastian ay umiiyak pa. Gusto ko ang mommy ko! Umiiyak na sabi nga ni Sebastian. Ayaw ko po rito, gusto ko pong puntahan si mommy. Sabi naman ni Simon. Saka tumakbo papunta sa pinto ng opisina pero nakabantay roon ang driver nila na si Manong Leo kaya hindi siya makakalabas. Wala bang paraan para makasama namin si mommy, daddy? Seryosong tanong naman ni Samuel kay Dylan. Ito nga ang pinakaseryoso sa tatlo. Hindi naman nakaimik ang lalaki. Sabado kasi at walang pasok kaya nasa kumpanya ang triplets at sinama nga ni Dylan. Nag-aaral ang mga ito sa isang marangyang paaralan at nasa grade 2 na. Kinuha ni Dylan ang cellphone niya sa kamay tinawagan na number. Bago pa makapagsalita ang nasa kabilang linya, ay nauna na ngang magsalita si Dylan. Hello? Kailangan ko ng yaya at wala na akong ibang naiisip pa kundi ikaw. Hinahanap ka kasi ng triplets at panay ang iyak ng isa sa kanila. Wala ba talagang chance na magbago ang isip mo? Pwede nating pag-usapan ulit ang tungkol sa bagay na yan. Sagot ni Emily sa kabilang linya. Sige, isasend ko sa iyo ang address ng kumpanya ko. Mag-usap tayo ngayon. Sabi naman ni Dylan, sakay binaba ang tawag. Nakaramdam naman siya ng kasiyahan nang malaman na may pag-asa na ngang magkalapit ulit sila ni Emily. Kahit tumanggi ito ngayon ay hindi pa rin yun magiging rason para tigilan niya si Emily. Okay mga bata, listen to me kung gusto niyong makita at makasama ang mommy niyo. Seryosong sabi ni Dylan sa triplets. Agad ding tumigil ang mga ito sa ginagawa nila at mabilis na lumapit sa daddy nila. I need you to behave. Hindi niyo naman gustong magalit ang mommy niyo, hindi ba? Ako nang bahala sa lahat at ang gagawin niyo lang ay ang mag-behave. Aalagaan at mahalin ang mommy niyo. May kaunting problema. Hindi niya tayo naaalala pero ako nang bahala sa bagay na yun. Sana, huwag niyo na muna siyang i-pressure dahil ayaw kong mabigla ang mommy niyo. Mahabang paliwanag ni Dylan na alam niyang maiintindihan ng triplets dahil matatalino naman ang mga ito. Sabay na nagsitanguan ng tatlo sa sinabi ng daddy nila. Hindi nila alam kung matutuwa o malulungkot pero mas na naigang tuwa. Sabay silang lahat na naghintay sa pagdating ni Emily. Pero, Mommy! Sigaw ni Sebastian nang pumasok si Emily sa opisina ni Dylan. Sumunod naman ang dalawang kambal at niyakap nilang tatlo si Emily. Hindi naman alam ni Emily ang gagawin kaya nanatili lang siyang nakatayo habang isa-isang ginulo ang buhok ng triplets. Samuel, Simon, Sebastian, pwede bang lumabas na muna kayo? Sumama muna kayo kay Manong Leo. Sabi ni Dylan sa mga anak. Opo, Daddy! Masunurin naman na sabi ng tatlo. Nang makalabas ang driver at ang triplets, ay pinaupo naman ni Dylan sa couch si Emily. Anong nangyari? Akala ko ba umiiyak sila? Pagtatakang tanong ni Emily nang makaupo sa couch. Siyempre tumahan nang sabihin ko na pupunta ka rito. Kailangan kanila Emily, kaya sana paboran mo ang hihingin ko. Nahiling sa'yo na maging yaya ka ng mga anak ko. Sagot naman ni Dylan ng diretsahan. Nasan ba yung mga yaya nila? O kaya yung mommy nila? Takang tanong naman ni Emily. Tinanggal ko na ang yaya nila dahil sa nangyari kahapon. Actually, walang nagtatagal na yaya sa kanila. Yon ang pinakamalaking problema ko. At tungkol sa mommy nila, hindi ko pa kayang ipaliwanag sa'yo ang tungkol dyan. Bakit ba gustong gusto mo ako na maging yaya nila? Dahil ba sa tinatawag nila akong mommy? Bakit hindi mo sabihin ang totoo na hindi nila ako mommy? Sabi naman ni Emily. Ngumiti naman ang tipid si Dylan. Hindi ka ba talaga curious kung bakit kanila tinatawag na ganun? Pabalik na tanong ni Dylan. Napaisip naman si Emily. Naisip niya rin ang bagay na yon pero hindi pa rin siya sigurado sa mga bagay-bagay. Sige, tatanggapin ko ang offer mo na maging yaya ng triplets pero kapag gusto ko nang huminto sa pagtatrabaho, pakakawalan mo ko. Seryosong sabi ni Emily. Mabilis namang sumang-ayon si Dylan dahil malakas ang loob niya na hindi mangyayari ang huling sinabi ni Emily. Pwede ka nang magsimula ngayon. May aasikasuhin pa ako rito kaya uuwi ka sa bahay kasama ang triplets at si Manong Leo. Kapag magtanong ka pa,
Tanungin mo ako mamaya pag-uwi ko. Tumayo si Dylan at bumalik sa desk niya. Kahit gusto niya na sumama kay Emily at makasama ito buong araw ay ayaw niya namang maging awkward sa Emily sa kanya. Hindi siya nagmamadali, pero hindi rin siya nagsasayang ng oras. Ayaw lang din niyang magtakas si Emily at ma-awkward. Namangha si Emily dahil gate pa lang ng bahay ay napakagara na. Hindi lang ito matatawag na bahay, mansyon na talaga ito. Halika na, Mommy! Marami kaming ipakikita sa'yo! Excited na sabi nga ni Simon. Sinabi ni Dylan kay Emily na hayaan na lang ang triplets na tawagin siyang Mommy dahil baka magkaroon ng hindi magandang pangyayari, gaya ng iiyak na nga na naman si Sebastian at magmamaktol ang dalawa. Hindi naman umangal pa si Emily sa bagay na yon dahil ayos lang din naman sa kanya. Hindi naman siya awkward sa pagtawag ng triplets sa kanya ng Mommy. Pumasok sila sa loob ng malaking bahay at mas namangha si Emily sa sobrang laki ng espasyo at napakalinis na paligid. Pagpasok ay nakita nga kaagad ang malaking sala na may 4 na magkakaharap na sofa. May hagdan din na makikita paakyat sa ikalawang palapag at sa kaliwang bahagi naman makikita ang isang pader na may pinto na papasok sa malaking kusina ng bahay. Magandang umaga mga bata. Napalingon ang lahat sa babaeng lumabas sa kusina. May kaedaran na nga ito at nang mag-abot ang tingin nila ni Emily ay gulat na gulat ang matanda. Emily? Gulat na sambit ng babae sa pangalan ni Emily. Po? Magkakilala po ba tayo? Nagugulhang tanong ni Emily. Lumapit naman si Manang Leia sa babae at may binulong. Dahilan para may umiba sa ekspresyon ng mukha ng babae. Pasensya ka na. Ako nga pala si Manang Leia. Asawa ko ni Leo at halos 2 dekada na kami na nagtatrabaho sa pamilya ni Dylan. Halika, ituturo ko ang magiging kwarto mo. May ngiting sabi naman ni Manang Leia. Nagtataka man sumunod na nga lang din si Emily. Mami, sa kwarto namin tayo sunod na pumunta ha? Sabi ni Sebastian na tinanguan naman ni Emily. Nakasunod sa kanilang triplets sa ikalawang palapag ng bahay. Ito ang nagiging kwarto mo mula ngayon, sabi ni Manang Leia sa kabinuksan ng isang pinto. Pumasok sa loob si Emily at medyo nagulat sa mga nakikita niya dahil gustong-gusto niya ang disenyo ng kwarto at napakalinis pa. This is our mommy's room, biglang sabi ni Samuel. Tinungo ng triplets ang kama at umupo roon. Room ng mommy nila? Wala bang maid's room? O kaya guest room? Bakit ito yung magiging kwarto ko? Pwede naman ako sa sala. Nakakahiya naman kung dito ako sa kwarto ng nanay nila. Sunod-sunod na sabi nga ni Emily. Sa amin binili ni Dylan ng guest room. Ang room na ito para talaga sa'yo. Ikaw lang ang dapat na magmay-ari ng kwartong to. Makabuluhang sabi naman ni Manang Leia. Ako? Bakit ako? Tinatawag ako na mommy ng triplets pero hindi naman ako ang totoong mommy nila eh. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong nga ni Emily. Hayaan mo na lang ang triplets at saka si Sir Dylan sa mga ginagawa nila. Malalaman mo rin ang mga sagot sa mga katanungan mo pero sa ngayon wala rin kaming sagot sa mga tanong mo eh. Kaya hindi ka namin matutulungan dyan. Singit naman ni Manong Leo. Tinignan ni Emily ang triplets na masayang-masaya na nga na nakaupo at nakahiga sa kama. Naglakad siya at sinimulang ikutin ang kwarto. Malaki ito at sa mga nakikita niyang disenyo sa paligid at mga painting ay parang hindi na bago sa kanya ang mga ito. Mami, tapos ka na ba rito? Sa kwarto namin tayo. Masiglang sabi ni Simon. Mabilis namang bumaba ng kama si Sebastian at tinawakan sa kamay si Emily. Sabay hila nito papunta sa kabilang kwarto lang. Pumasok sila sa loob at nakita ni Emily na mas malaki ang espasyo nito dahil may 3 kama. Iisang kwarto lang pala ang triplets. Malinis din ang loob at hindi rin pambata ang disenyo ng nasa paligid. Ang linis, Mommy, no? Palagi kaming naglilinis ng kwarto dahil alam namin na darating ang araw na papasok ka po rito at magiging proud ka dahil good boys po kami. Proud na sabi ni Sebastian. Hindi pa rin masyadong pumapasok
sa isip ni Emily ang mga nangyayari, kaya ang ngiti lang ang naibigay niya sa triplets. Gumugulo kasi ang isip niya sa mga nangyayari. Posible kaya na may koneksyon talaga siya sa pamilya ni Dylan? Naging maayos naman ang araw ni Emily. Sa bahay ni Dylan, talagang nakakasundo nga niya ang triplets at mabait na mabait din si Manang Leia at Manong Leo sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang pagmamalasakit ng mga ito sa kanya sa loob ng bahay na mas nagpataka sa kanya ng husto. Sumapit din ang gabi at oras na para matulog. Nasa kwarto ng triplets si Emily. Naghahanap siya ng libro na babasahin para makatulog ang mga tatlo. Mami, wala ka po bang kwento? Ilang ulit na naming naririnig ang kwento ng mga libro na yan eh. Sabi nga ni Samuel. Napaisip naman si Emily sa katinungo ang kama ni Sebastian na pinaggigitnaan ni Samuel at Simon. Umupo siya sa gilid ng kama ni Sebastian. Okay, may kwento ako tungkol sa tatlong magkakapatid. Panimula ni Emily. Ang nakahiga na sina Samuel, Simon at Sebastian ay mabilis na umupo para mapagtuunan ang pagkukwento ni Emily. Nasiyahan naman si Emily sa reaksyon ng triplets. Kaya nagpatuloy siya. May tatlong magkakapatid na triplets na sina Sam, Sim at Seb. Bagamat magkakapareho sila ng pisikal na anyo, may kanya-kanyang natatanging talento ang bawat isa sa kanila. Humagikgik naman si Sebastian. Tatlong triplets po? Hindi po ba kami po yon, Mami? Makinig ka na lang, Sebastian. Huwag mong pinuputol si Mami. Saway naman ni Simon. Habang si Samuel ay tahimik lang at na kay Emily pa rin ang atensyon. Napatawa naman ang mahina saglit si Emily sa kanagpatuloy. Si Sam ay mahusay sa musika. Tuwing hapon nag-aaral siyang magitar at kumanta. Malambing ang boses niya. Si Samuel po yun! Mahilig siya kumanta! Sabat naman ni Sebastian. Napangiti si Emily dahil gawa-gawa niya lang ang sinasabi niya at hindi inaakala na sasakto pala ito sa talento ni Samuel. Si Sim naman, sa kabilang banda ay isang mahusay na atleta. Hindi siya mapigilan pagdating sa mga anong uri ng sports. Tuwing summer nga, lagi siyang naglalaro ng basketball, soccer at kung ano-ano pa. Si Seb naman ay isang matalinong makata. Bawat gabi sumusulat siya ng mga tula at kwento na puno ng damdamin at kakaibang kahulugan. Ang kanyang mga salita ay kumakalma at nagbibigay inspirasyon sa mga taong nakababasa nito. Ako yata si Seb, tapos si Sebastian po si Sim. Komento naman ni Simon. Nagpatuloy naman si Emily sa pagkukwento. Isa sa mga paborito nilang gawain ay ang pagbuo ng mga proyekto na nagpapakita ng kanilang mga talento. Nagtutulungan silang mag-organize ng mga fundraising concerts. Tapos, ibinibigay sa mga nangangailangan. Pinapakita ng tatlong triplets ang halaga ng pagsasama, pagtutulungan at pagmamahalan. Kaya eto, maganda ang naging bonding ng tatlo sa ginagawa nilang kabutihan. Katahimikan naman ang namayani sa paligid. Mami, gusto ko po yung kwento mo kaysa sa mga kwento na nasa libro. Basag ni Simon sa katahimikan. Napangiti si Emily dahil unang kita niya pa lang kay Simon ay kitang-kita na niya ang pagiging matalino nito. Kahit na seryoso, napangiti siya. Talaga? Kung ganon mag-iisip ulit ako ng kwento para bukas. So anong lesson yung matututunan niyo sa kwento natin ngayon? Tanong pa nga niya. Na dapat po, gamitin po natin yung talents natin at kung anong meron tayo sa pagtulong ng kapwa-tao. Sabi nga ng tatlo. Very good. Okay, so tama na muna for now. Sa ngayon matulog muna kayo, okay? Nagsihigaan naman ang triplets, maliban kay Samuel na bumaba sa kama niya at lumapit kay Emily. Hinalikan naman ni Samuel ang pisngi ni Emily. Tila may humaplos sa puso ni Emily sa hindi niya malamang kadahilanan. Hindi niya sigurado kung nakyukyutan lang ba siya sa bata o ano. Good night, Mommy! Bulong nito sa bumalik sa kama at humiga. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Emily sa ginawa ng bata. Hindi siya galit o nagulat. Kakaiba talaga ang pakiramdam. Ilang sandali lang ay inayos na nga rin niya ang mga kumot ng tatlo at hinalikan sila isa-isa. Good night mga anak.
May ngiting sabi ni Emily bago pinatay ang ilaw ng kwarto at sinara ang pinto nang makalabas siya. Napahawak si Emily sa dibdib niya dahil sa magandang pakiramdam na nararamdaman niya sa mga oras na to. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Napailing-iling si Emily saka bumaba ng hagdan at nagtungo sa kusina. Nadatnan niya naman si Manang Leia na naghuhugas ng pinagkainan. "Ako na pong bahala riyan, Manang. Kumain na po ba kayo?" Mabait na tanong ni Emily. "Hindi pa nga ihe, tatapusin ko lang to at dadalhan ko na rin ng pagkain si Leo." Sabi naman ni Manang Leia. "Ako na pong bahala riyan. Kumain na kayo at gabi na rin." Hindi na nakaangal pa si Manang Leia kay Emily kaya hinayaan na nga lamang niya ito. Nagpaalam si Manang Leia na sasabayan na lang sa pagkain ng asawa niya na sinang-ayunan naman ni Emily. "May pagkain siyan. Baka dumating si Dylan maya-maya." Tumango naman si Emily sa sinabi ni Manang Leia bago ito tuluyang umalis. "Bakit ikaw ang nandyan? Nasaan si Manang Leia?" Napalingon si Emily sa may pinto ng kusina at nakita si Dylan na nakatayo roon. Gulong-gulo ang buhok nito at mukhang babad na babad talaga sa trabaho. Mabilis namang kumilos si Emily para ihanda ang pagkain ni Dylan. Kumakain sila ni Manong Leo. "Nagpresenta naman ako rito kaya ayos lang. Tulog na rin ang mga bata, upo ka na at kumain." Umupo naman si Dylan at nagsimulang kumain habang nagpatuloy si Emily sa ginagawa niya. "Kamusang mga araw mo rito? Wala bang problema?" Tanong ni Dylan. "Wala naman, ayos lang naman ang lahat. Pero yung tungkol pala sa magiging kwarto ko, hindi mo na sana ako nilagay sa kwarto ng mommy ng triplets. Pwede naman ako sa guest room o kaya sa sala na lang." Sagot ni Emily. "Sa'yo naman talaga ang kwartong yun kaya bakit sa sala pa?" Tanong nga bigla ni Dylan. Napahinto si Emily dahil sa sinabi nito. Dahilan para tignan niya ito nang parang nagugulahan. Nag-abot naman ang tingin nila. "May alam ka ba na hindi ko alam? May dapat ba akong malaman?" Bumaba ang tingin ni Dylan sa kinakain niya at nagpatuloy sa pagsubo. "Hindi ka naman tatawagin na mommy ng mga anak ko kung hindi ikaw ang mommy nila." "Teka, diretsuhin mo nga ako?" Seryosong sabi ni Emily. Tumayo si Dylan dahil tapos na nga siyang kumain. "Hayaan mo lang ang sarili mo na maalala lahat. Huwag mong madaliin." Makahulog ang sabi ni Dylan bago tumalikod at lumabas sa kusina. Naiwan naman si Emily na gulong-gulo at walang naiintindihan sa pinagsasasabi ni Dylan. Pinakalma nga niya ang sarili at ibinalik ang atensyon sa paghuhugas. Pero nagulat nga si Emily nang biglang may yumakap sa kanya patalikod. Naramdaman nga nito ang init ng balat ng kung sino man yun. Pinaharap nga niya si Emily at hinawakan nga ang magkabilang pisngi ng babae. Sabay bulong nga ni Dylan. "You don't know how much I prayed for this. Sobrang nangungulila ako sa'yo." Sabi nga ni Dylan. Sakto namang nakaamoy si Emily nang parang amoy ng alak mula sa bibig ni Dylan. Napabuntong hininga to. "Sir, nakainom ka lang po kaya pala ganyan ang sinasabi niyo." Sabi nga nito kahit nagtataka dahil na hindi niya alam kung saan nanggagaling ang pinagsasasabi ni Dylan kahit lasing ito. Dumating ang araw ng Lunes at araw na para mag-aral ang triplets. Inasikaso ni Emily ng maaga ang mga bata habang si Dylan ay umalis ng maaga para magtrabaho. Hindi na sila nakapag-usap sa bahay. Hindi rin naman nila mukhang iniiwasan ng isa't isa. "Ayos na ba ang lahat? Tayo na at baka maliit pa kayo," sabi ni Emily. "Emily, wag mong kalimutan ang mga baon nila, okay?" Paalala naman ni Manang Leia. "Opo, Manang, salamat po. Aalis na nga kami," paalam ni Emily. Nagsitakbuhan naman ang mga bata palabas, papunta sa kotse. "Huwag tumakbo dahil baka madapa kayo," sigaw ni Emily na mabilis na sinunod naman ng triplets. Pagsakay nila sa kotse ay pinaandar na nga rin yun ni Manong Leo. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nga rin naman nila ang eskwelahan. "Hintayin niyo po muna ako saglit, Manong. Ihahatid ko lang po sila sa classroom nila," sabi nga ni Emily. At yun nga ang ginawa nila. "Mommy, kaya na po naming dalhin ang lunchbox namin," sabi ni Samuel sa kakinuha ang mga lunchbox nila at ibinigay sa dalawa niyang kapatid.
Sige, ihatid ko muna kayo. Papasok ng room nyo para ma-meet ko naman ang teacher nyo, ha? Nauna namang naglakad si Samuel, habang nakahawak naman sa magkabilang kamay ni Emily sina Simon at Sebastian. Tignan nyo, nandyan na yung tatlong magkaparehas ng mukha na wala pang mommy. Rinig ni Emily na sabi ng isang bata, dahilan para mapahinto siya. Anong sinasabi mo? Masama ang bully, bad yan. Saka hindi nyo ba nakikita? Ang gwagwapo ng mga chinichismis nyo. At anong walang mommy? Ako, ang mommy nila. Kalmado ngunit may diin na sabi ni Emily. Narinig naman yon ng mga iba pang bata sa paligid. Oo, may mommy kami at siya yun. Ang ganda niya, di ba? Sabi naman ni Sebastian. Naku, bad yan anak. Huwag mo nang patulan, halika na. Sabi ni Emily sa kahinilang dalawa para makasunod na nga kay Samuel. Mali pala ang ginawa niya dahil baka gayahin yun ng triplets. Huwag kayong ganun sa ibang mga bata, ha? Huwag kayong papatol. Dapat, mababait lang kayo at saka nyo napatulan kapag sinaktan kayo physically. Tumango naman ang dalawa sa sinabi ni Emily. Narating na nga rin nila ang classroom nila at nauna nang pumasok si Samuel. Wala talagang problema si Emily kay Samuel dahil kahit 7 years old pa lang ito ay matured na at asal panganay talaga. Pinapasok naman ni Emily sina Simon at Sebastian sa classroom na sumunod din naman kay Samuel. Good morning triplets, maupo na kayo at malapit na tayong magsimula. Nakangiting sabi ng gwapong teacher na nakaupo sa harapan. Carl? Gulat na sambit ni Emily. Napalingon naman sa kanya ang teacher at gulat na gulat din, dahilan para mapatayo ito. Emily? Long time no see! Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Carl kay Emily. Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo kamusta na? Hindi makapaniwalang sabi ni Emily. Ayos na ayos naman. Sa wakas narupad din ang kagustuhan na maging guro. Hinahanap kita at hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita. Ikaw, kamusta na? Ayos din naman. Ako, yaya ko ng triplets. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang teacher nila. Mas mabuti at hindi na ako mag-aalala dahil nasa mabuting kamay sila. Nakangiting sagot ni Emily. Mommy, magkakilala kayo ni Teacher Carl? Agad na napunta ang tingin ni Emily kay Samuel na nasa tabi na nga ni Carl. Magkaibigan kami anak. Sige na, umupo ka na roon at susunduin ko kayo mamaya. May lambing na wika ni Emily. Tinignan naman ni Samuel si Carl bago bumalik sa inuupuan nito. Mommy? Anak? Ano yun? Naguguluhang tanong ni Carl. Napatawa naman si Emily. Mahabang kwento, Carl. Kung ano man ang iniisip mo, nagkakamali ka. O sige na, alis na ako. At mga alis na nga sana si Emily nang hawakan ni Carl ang kamay niya. May inilagay na card doon si Carl. Mag-usap tayo kapag free ka. Mukhang marami tayong pag-uusapan. Tawagan mo lang ako. Ngumiti si Emily sa katumango. Binitawan din ni Carl ang kamay ni Emily at umalis na nga rin si Emily. Si Carl ang sumalo kay Emily matapos siyang makalabas ng ospital dati. Sukong-suko na nga si Emily sa buhay niya pero dumating si Carl at naging magkaibigan nga sila na matalik. Halos 6 na buwan na silang hindi nagkita dahil inaabot nga ni Carl ang pangarap niya na maging isang guro. Pero nangako si Carl na babalikan nga niya si Emily at ipagpapatuloy ang pagkakaibigan nila. At ngayon ngang nagkita silang muli, masaya si Emily na nakamit na nga ni Carl ang pangarap nito at masaya nga si Emily na makitang ayos na ayos ang buhay ngayon ni Carl. Deserve kasi nito na maging masaya lalo na't napakalaki ng naitulong nito kay Emily. Kinuha ni Emily ang cellphone niya at tinext ang number para may number din si Carl sa kanya. Nakauwi na nga rin siya ng bahay at katahimikan ang bumungad sa kanya. Walang tao dahil namalengke si Manang Leia kasama si Manong. Napabuntong hininga si Emily at umupo sa isang sofa, nakaharap ng malaking TV. Napanguso nga siya at hindi alam kung ano ang pwedeng gawin sa araw na ito. Tumayo na nga lamang siya at kinuha ang remote ng TV sa gilid nito nang may kumuha ng atensyon niya. Ano to? Pulong ni Emily nang may makitang photo frame na nakataob. Kinuha nga niya ang picture frame
At laking gulat nga niya nang makita ang sarili niya nakasama si Dylan. Masayang masaya nga ang mukha nila habang magkayakap sa isa't isa. Ako ba to? Paano nangyari? Imposible. Hindi makapaniwalang bulong ni Emily sa kabinalikang photo frame sa posisyon nito. Umupo siya sa sofa habang hawak-hawak ang remote ng TV. Nakatingin siya sa TV na hindi nakabukas at parang lutang na lutang dahil sa picture na nakita niya. Ilang oras din natulala si Emily hanggang sa nanonood na nga lamang siya ng palabas sa TV. Sumapit din ang lunchtime at umuwi na nga rin si Manang Leia. Manang, sa tingin niyo ba ako ang totoong mommy ng triplets? May asawa ba talaga si Dylan? Nagugulumihanang tanong ni Emily habang sumusubo ng pagkain. Kaharap niya si Manang Leia at Manong Leo na kumakain din ng tanghalian. Bakit mo naman itanong yan? Pabalik na tanong ni Manang Leia. Ilang araw pa lang ako rito pero sobrang naguguluhan na po ko. Lalo na nang may makita akong picture ni Dylan na may kasamang babae. Nakamukhang kamukha ko. Wala naman akong naalala na may kakambal ako o kaya asawa na kamukha ni Dylan. Bakit hindi mo tanungin si Dylan yan? Kahit na ako nag-alaga sa batang yun, noon pa'y wala akong karapatan na magsalita ng mga bagay-bagay na sa bibig niya mismo kailangan manggaling. Subukan mo siyang kausapin nang masinsinan para kahit papaano maliwanagan ka. Suwestyo naman ni Manong Leo. Hindi naman nagsalita si Emily at tumangutango lang. Tama naman ang sinasabi ng mga ito. Kung may tao man na makakasagot sa mga tanong niya, ay isa lang ang taong yun, si Dylan. Lumipas nga ang oras at may natanggap naman na mensahe si Emily galing kay Carl. May free ako na 2 oras. Available ka ba? Mag-usap tayo sa malapit na coffee shop sa eskwelahan para diretso mo na rin na sunduin ng triplets. Basa ni Emily sa mensahe galing kay Carl. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa at sinubukang kumbinsihin si Manong Leo na may importante siyang pupuntahan at magpapahatid siya. Mabuti na lang at pumayag din ito na ihatid siya. Salamat po Manong Leo. Pagpapasalamat ni Emily nang marating nga ang coffee shop na sinasabi ni Carl. Babalikan kita rito mamaya para sunduin ng mga bata. Sabi nito na tinanguan naman ni Emily. Umalis na rin si Manong Leo at pumasok naman si Emily sa coffee shop. Emily dito! Tawag ni Carl. Sabay taas ng kamay at umupo nga si Emily sa tapat nito. Anong pag-uusapan natin? Bungad na tanong ni Emily. May dapat kang ipaliwanag sa akin at may mga bagay rin akong gustong sabihin sa'yo. Seryosong sabi nga ni Carl. Ano naman yun? Ikaw munang mauna. Ipaliwanag mo sa akin ang tungkol sa nangyayari sa'yo ngayon. Sabi nga ni Carl. Napailing-iling naman si Emily dahil sa pagiging curious ni Carl. Alam niya rin na mapagkakatiwalaan niya si Carl, kaya kahit hindi nito tanungin ay sasabihin niya pa rin. Yung tungkol sa triplets ba? Hindi ko rin alam pero biglaan kasi ang nangyari. Bigla na lang silang sumulpot at naging instant mommy pa nga nila ako, imbes na yaya ang role ko. Ang hirap ipaliwanag lalo na't naguguluhan ako ng sobra ngayon. Kinuwento nga ni Emily ang lahat-lahat kay Carl. At halo-halo naman ang reaksyon ni Carl sa mga nalaman niya kay Emily. So, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ikaw ang mommy ng triplets, hindi ba? Hindi ko alam eh. Wala akong maalala na triplets ang anak ko noon. Isa lang talaga ang alam ko na anak ko at hindi ko rin maalala na may asawa ko o ano. E di tanungin mo na lang yung daddy ng triplets at siguraduhin mo na sasagot talaga siya ng diretsyo. Malay ba natin baka naman magkaroon ng kaliwanagan, tsaka magkaroon ng kasagutan ng mga katanungan mo. Baka naman nagkaroon ka ng amnesia. Hinuha nga ni Carl. Napakunot no ang babae. Amnesia? Kung nagkaroon man ako, hindi ba dapat nasa poder pa rin ako nila? Bakit ako nahiwalay sa kanila? Saka, hinanap niya sana ako pero hindi eh. 7 taon akong nagdusa. Sabi nga ng babae, hindi kita masisisi sa bagay na yan, Emily. Pero hindi ba, mas mabuti kung marinig mo muna ang side nila bago mo husgahan ang desisyon. Kung totoo man na ikaw ang mommy ng triplets, paano ang mga bata kung hindi maaayos ang problema? Natahimik si Emily ng mga ilang minuto. Teka,
Bakit nga pala may free time ka ngayon? May bagong intern kasi, kaya pinagpaturo ko muna siya sa klase ko. Napabuntong hininga si Emily. Sa tingin mo, yan ang dapat kong gawin? Yes, kausapin mo ang daddy nila. Siya nga pala, kailangan ko ng tulong mo. Biglang sabi nga ni Carl. Sumeryoso ang mukha ni Carl. Ganon din si Emily, dahil pagkakataon na nga ni Emily na tulungan si Carl. Siya ang madalas tulungan ni Carl noon, kaya ngayon, hindi siya tatanggi. Lumipas din ang halos 1 oras at kalahati ang usapan nila Emily at Carl. Enjoy na enjoy sila sa pag-uusap nila at masasabing may susunod pa. Sabay na umalis sina Emily at Carl sa coffee shop. Nakisabay rin si Carl sa kotse na sumundo kay Emily dahil parehas din naman sila ng pupuntahan sa eskwelahan. Mommy! Sigaw ni Sebastian at tumakbo papunta kay Emily. Sinalubong naman ni Emily ang nangyakap si Sebastian at nakitang sumunod ang 2 pang kambal. Kamusta ang araw niyo? May ngiting tanong ni Emily. Ayos na ayos po, Mommy! Sagot ni Simon. Bakit niyo naman kasama si Teacher Carl? May pinuntahan po ba kayo? Tanong nga ni Samuel. Nag-usap lang kami anak. Halina kayo, umuwi na tayo. Sagot naman ni Emily. Nagpaalam naman muna si Emily kay Carl bago tuluyang umalis sa eskwelahan kasama ang triplets. Pansin naman ni Emily ang masamang tingin ni Samuel kay Carl. Ayaw mo ba sa Teacher Carl niyo, Samuel? Tanong ni Emily nang makapasok silang lahat sa kotse. Gusto ko siya na maging teacher pero ayoko siya na maging friend mo. Sagot naman ni Samuel. Bakit naman? Walang bawal sa pakikipagkaibigan. As long as masaya ka sa kanya, yun na yun. Hindi sumagot si Samuel at nanatili ang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Hindi naman alam ni Emily ang sasabihin kaya hindi na nga siya nagsalita pa at itinuon na nga lang din sa harap ang atensyon. Pagdating nila sa bahay ay naunang bumaba si Samuel at mabilis na tumakbo papunta sa kung saan. Nagtaka naman si Emily pero hinayaan na nga lamang niya ito. Dumiretso naman ang takbo si Samuel papunta sa mini library ng daddy niya. Tuwing Lunes ay maagang umuuwi si Dylan at nagpapatuloy magtrabaho sa mini library. Nakatabi lang ng kwarto niya sa 2 palapag ng bahay. Daddy, pakasalan mo po si Mommy! Pagsigaw na sabi ni Samuel nang makapasok nga sa mini library sa kasinaraang pinto nito. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Dylan. Friend ni Mommy si Teacher Carl. Nakangiti po sila sa isa't isa at magkasama kanina. Sagot ni Samuel at nagkibit balikat. Carl? Yung teacher nyo? Paano nangyari yon? Naguguluhang tanong ni Dylan pero alam niya na hindi nagsisinungaling ang anak niya. Nakarinig naman ng katok ng pinto si Dylan. Inutos niya kay Samuel na buksan ang pinto. Bumungad naman si Emily. Anong problema? Galit ka ba sa akin? Tanong ni Emily kay Samuel. Umiling-iling naman si Samuel. Papalitan mo na po ba si Daddy? Nagulat naman si Emily sa tanong ni Samuel. Napatingin siya kay Dylan dahil baka may gusto itong sabihin pero mukhang wala. Umupo si Emily para tumbasan ang taas ni Samuel. Sino naman ang may sabi sa iyo niyan? Samuel, kailangan mong maintindihan ang sitwasyon ng daddy mo. Tinignan ulit ni Emily si Dylan. Hindi mo ba ipapaliwanag sa anak mo ang nangyayari? Ang katotohanan. Huwag mo na silang pahirapan, Dylan. O baka mas maging maayos kung aalis mismo ako ngayon para mas maging malinaw ang lahat. Mabilis na napalingon si Emily kay Samuel nang marinig ang pagiyak nito. Sorry, Mommy. Please, wag ka na pong umalis. Wag mo na po kaming iwan ulit. Umiiyak, nasabi ni Samuel sa kaniyakap si Emily. Hinaplos naman ni Emily ang likuran ni Samuel dahil unang beses ni itong nakitang umiyak. Tahan na, punta ka muna kay Manang Leia, mag-uusap lang kami ng daddy mo, ha? Hindi umangal si Samuel sa sinabi ni Emily at pinahiran niya ang luha niya sa mata. Malungkot na nilisan ni Samuel ang mini library ng daddy niya. Nang makalabas nga si Samuel ay sinigurado naman ni Emily na nakalakang pinto. Ipaliwanag mo nga sa akin ang lahat. Ako ba talaga ang totoong mommy nila? O kamukha ko lang ang mommy nila? Kaya ako ang ginawa mong yaya nila? May galit na tanong ni Emily kay Dylan. Hindi sumagot si Dylan at may kinuhang isang photo album.
Inabot niya ito kay Emily na kinuha rin naman ni Emily. Ano to? Tanong ng babae bago binuksan ang album. Mga pictures natin. Sigurado akong ikaw ang Emily na minahal ko noon at mahal ko. Hanggang ngayon. At alam kong mahal mo rin ako. Nagkaroon ka ng amnesia dahil sa isang aksidente. Teretsahang sabi na nga ni Dylan. Kitang-kita naman ni Emily ang mga litrato niya kasama si Dylan at masayang-masaya nga sila sa larawan. Hindi maipagkakaila na may relasyon sila sa litrato. Paano? Bakit hindi mo ako hinanap? Kung totoo man ang sinasabi mo, saka anong aksidente? Sunod-sunod na tanong ni Emily. Ang dad ko ang nagpaanak sa'yo. Sinabi niya na namatay ka sa panganganak dahil triplets ang niluwal mo. Naniwala ako sa kanya at hindi niya hinayaan na makita ko ang mukha mo sa huling pagkakataon. Mali ako dahil dapat nagtaka ako noon pa man sa bagay na yon, pero mas nanatili ako na matatag para sa mga anak natin. Bago ko lang din nalaman na buhay ka at mas maipaliwanag ni Dad ang lahat ng nangyari noon. Mahabang sabi ni Dylan. Kung ganun, nasan ang dad mo? Kausapin natin siya. Hindi agad nang kapagsalita si Dylan. Nasa stage siya dahil may operation siya ngayon. May sakit siya sa puso. Kailan siya babalik? Kapag naging successful ang operation, hopefully, makakauwi na siya. Sagot nga ni Dylan. Napahilot naman si Emily sa noo niya dahil sa nalaman niya. I'm sorry Dylan, pero hindi pa rin talaga malinaw sa akin ang lahat dahil wala talaga akong maalala. Nalilitong sabi nga ni Emily. Pero nagulat nga siya nang bigla siyang siilin ng halik ng lalaki. Noong una nagpupumigla si Emily, pero nang naglaon nga, tumutugon na rin ito sa mainit na halik ng lalaki. Pagkatapos nga ng ilang segundong paghahalikan, napabitiw na nga lamang sila na tila naghahabol nga ng hininga. May saglit na katahimikan. Sa paghalik ko sa'yo, hindi mo pa rin ba maalala? Tahimik lang si Emily. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi naman ako nagmamadali, Emily. Pero sana, hayaan mo rin ang sarili mong makaalala. Huwag mo naman agad itanggi ng mabilis ang mga bagay-bagay dahil naniniwala pa rin ako sa'yo. Naniniwala ko na babalik ang Emily na bumuo ng buhay ko noon. Nanatili naman ang pagkalito sa mukha ni Emily. Sa ngayon, hayaan mo muna ako. Kami ng triplets na ipadama sa'yo na parte ka talaga ng pamilyang to. Dagdag pa nga ni Dylan. Tumango naman si Emily. Okay, sige. Gagawin ko yun. Hanggang sa makaalala ko, hopefully, para sa kapakanan ng mga bata. Nabuhaya naman ng loob si Dylan dahil sa sinabi ni Emily. Nagpaalam si Emily na bababa muna para asikasuhin ang triplets. Kinaumagahan na alimpungatan si Emily dahil sa ingay na narinig niya. Dahan-dahan niya namang minulat ang mga mata niya. Happy birthday, Mommy! Sabay na sigaw ng triplets kay Emily. Medyo nagulat naman si Emily at saka umupo sa kama. Kitang-kita nga ni Emily ang mga balloons na hawak-hawak ng triplets. Sa likuran naman ng mga ito ay ang nakangiti at nakatayong si Dylan na may hawak na cake. Mommy, blow the candle! Excited na sabi ni Sebastian. Napatingin naman si Emily sa tabi niya at may nakitang isang malaking kumpol ng roses, malaking bouquet ng rose. Wish ka muna, Mommy! Sabi naman ni Simon. Umayos naman ang upo si Emily sa kasinindihan ni Samuel ang isang kandila sa cake. Inilapit ni Dylan ang cake kay Emily. Ipinikit ni Emily ang mga mata niya, saka humiling mula sa isip at puso niya. Sana maalala ko ang mga bagay na nakalimutan ko. Iminulat ni Emily ang mga mata at hinipan ang kandila. Anong wish mo, Mommy? Tanong ni Sebastian. Ngumiti naman si Emily bago sinagot ang tanong ng anak. Sana maging masaya tayo lahat. Mabilis naman na niyakap ni Samuel si Emily hanggang sa sumunod ang dalawang kambal. Hinigpitan din ni Emily ang pagkakayakap sa triplets. Alam niya sa sarili at hindi niya itatanggi na kahit hindi pamilyar ang triplets, sa isip niya ay pamilyar na pamilyar ang mga ito sa puso niya. Para bang may matagal na nga talaga silang koneksyon sa isa't isa.
Sige na, mag-ready na kayo, aalis tayo ng maaga, sabi ni Dylan. Paano nyo nga pala nalaman na birthday ko? Saka, saan tayo pupunta? Tanong ni Emily. Taon-taon naming sineselebrate ang birthday mo at pupunta tayo sa sakahan ng mom ko kung saan una tayong nagkita. Sagot nga ni Dylan. Bumaba naman ang triplet sa kama at sabay na lumabas sa kwarto ni Emily habang naiwan naman sila ni Dylan sa loob. Happy birthday, Emily. Gagawin namin ang lahat para maging masaya ka sa araw na to. May ngiting sabi ni Dylan. Napakurap naman ng ilang beses si Emily dahil sa biglang pagbilis ang pagtibok ng puso niya. Kakaibang nararamdaman niya at sigurado nga siyang hindi siya kinakabahan. Salamat, Dylan. Pabulong na sabi ni Emily. Lumabas si Dylan sa kwarto niya kaya mabilis din na kumilos si Emily para maghanda. Nang matapos nga siya ay bumaba rin siya at nakitang naghihintay ang triplet sa kanya at si Dylan. Mag-enjoy kayo sa pamamasyal niyo, sabi naman ni Manong Leo. Mga bata, alagaan niyo ang mommy niyo, ha? Nakangiti namang sabi ni Manang Lea na tinanguan naman ang triplets. Sabay-sabay na nga silang lumabas sa gate ng bahay at pumasok sa kotse. Si Dylan ang driver, nasa front seat naman si Emily habang ang triplets ay nasa back seat. May dala rin silang gamit kung sakaling gusto nila doon magpagabi. Hindi ba't may pasok ang mga bata? Tanong ni Emily dahil araw kasi ng Martes. Hindi naman ikakabagsak nila ang pagliban ng 1 o 2 araw. Simpleng sagot ni Dylan. Napailing-iling na nga lamang si Emily. Birthday mo naman, Mommy eh. Kaya ayos lang. Ito ang unang beses na magkakasama tayo sa birthday mo. Singit naman ni Samuel. Oo na, pero hindi pwede na parati na lang ganyan, okay? Opo, Mommy. Sagot naman ni Samuel. Katahimikan ang namayani sa buong biyahe. Inaaliw naman ni Emily ang sarili sa pagtingin-tingin sa labas ng bintana habang tinitignan din sa likod ang triplets na nakatulog na. May sakahan ng mom ko sa Bulacan. Binibisita ko ang sakahang yun dahil yun na lang ang natira sa akin mula sa mom ko. Namatay na siya dahil sa isang aksidente na wala kami ni Dad. Biglang kwento nga ni Dylan. Close ba kayo ng dad mo? Tanong ni Emily. Dati oo, pero noong nagkakilala tayo, lumayo ang loob niya sa akin. So ayaw niya sa akin? Pero bakit? Dahil ba mahirap lang ako? O masama ba ako noon? Tinignan ni Emily si Dylan matapos itanong ang mga salitang yon. Ako lang ang natitira sa kanya, kaya siguro ayaw niya sa'yo. Sobrang nagdusa si Dad sa pagkawala ni Mom, kaya hindi ko siya masisisi. Sagot ni Dylan. Hindi mo siya masisisi sa ginawa niya sa akin? Sa'yo? At sa triplets? Kahit wala akong maalala sa mga sinabi mo, hindi pa rin makatarungan yon, Dylan. Alam ko, nagalit ako sa kanya nung mga panahong yun, pero hindi naman pwedeng habang buhay nagalit ako sa kanya. But I know, he had to suffer the consequences. At alam kong karma na mismo ang gumagawa nun sa kanya. But syempre, hindi ko naman ginusto to. Bubuuin natin ulit ang pamilyang to, Emily. So don't worry, wala na ulit manggugulo sa atin. Hindi naman nagsalita pa si Emily dahil baka may masabi na naman siyang mga bagay na pagsisisihan niya, lalo na't wala pa siyang naaalala. Ayaw niyang munang pangunahan ng mga bagay-bagay. Lumipas ang ilang minuto, narating din nila ang sakahan. Welcome na welcome sila sa mga magsasaka sa probinsya ng Bulacan. Mabait at maayos ang pakikitungo ni Dylan sa mga nagtatrabaho sa sakahan nila, kaya mabubuti rin ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Ang ganda rito, Mommy. Malakas ang hangin at hindi masyadong mainit, sabi nga ni Simon. Oo nga, mababait din naman ang mga tao, sang-ayon na sabi ni Emily. Daddy, sabi mo na dito kayo unang nagkakilala ni Mommy. Paano nangyari yun? Curious na tanong ni Sebastian. Nakatayo sila sa gilid ng daan kung saan makikita sa harap nila ang malawak na lupain na pinagtataniman ng palay. May nagtatanim at nag-aararo. Doon sa unahan, muntik ko nang masagasaan ng mommy nyo. Muntik lang yun pero grabe ang galit niya sa akin. Para bang sasabog siya anytime. Ito kasing mommy nyo, sobrang palaban.
Sabi nga nito, sabay akbay pa nga kay Emily. Parang tumalo naman ang puso ng babae. Humagikik naman si Sebastian sa kwento ng daddy niya. Anong ginawa niyo pagkatapos? Tanong nga ni Samuel. Nagtitinda kasi siya ng bibingka, kaya ang ginawa ko binili ko lahat ng tinda niya at binigay ko sa mga nagtatrabaho rito. Nakita at nasaksihan ng mami niyo ang kabaitan ko, kaya siya nahulog sa akin. Natatawang pagkukwento pa nga ni Dylan. Paanong nahulog, Daddy? Nagtatakang tanong ni Simon. Nanatili namang nakikinig si Emily dahil wala naman siyang ideya sa unang pagkikita nila ni Dylan. Pero natutuwa siya sa mga kwento nito. Basta nahulog siya at nasaloko naman siya kaya nabuo kayong tatlo. Pilyong sagot ni Dylan sa tanong ni Simon at ginulo ang buhok nito. Totoo ba yung sinasabi mo? Nakakunot noong tanong ni Emily. Oo, hindi ba ka panipaniwala? Hindi nga kumpleto ang araw mo noon. Kapag hindi ako nakikita kaya inuwi kita sa bahay at nagsama tayo dahil sa sobrang pagmamahal. Tumangutango naman si Emily sa sinasabi ni Dylan. Wala ka pa rin bang naaalala? Pabulong na tanong ni Dylan. Umiling-iling naman si Emily. Wala pero hindi ko naman ramdam na nagsisinungaling ka. Nararamdaman ito Sabay turo sa puso niya. Naglakad-lakad sila at kinumusta ang nagtatrabaho sa sakahan. Pansin din ni Emily na kilala siya ng mga tao sa paligid kaya binabati nga niya ang mga ito pabalik. Masaya sila na nakipag-usap at nakihalubilo sa mga tao sa sakahan, pati na rin sa mga taong dumaraan. Napagpasyahan naman ni Dylan at Emily na manatili muna sa Bulacan dahil may mga nag-offer sa kanila ng kubo na matutulugan at wala namang angal ang mga triplets dito. Lumipas ang oras hanggang sa sumapit ang gabi. Mabilis na nakatulog ang triplets dahil sa pagod sa pakikipaglaro sa mga hayop at iba't ibang bata sa sakahan. Hindi ka pa ba inaantok? Nanatili naman ang tingin ni Emily sa kalangitan. Naramdaman niya naman ang pagtabi ng upo ni Dylan sa inuupuan niyang gawa sa kahoy. Hindi pa pero papasok na rin ako mamaya, sagot ni Emily. Katahimikan ng namayani sa pagitan nilang dalawa habang nakatingin sa bilog na buwan na nagliliwanag sa madilim na kalangitan. Ang bituin sa paligid ng buwan ay mas nagpadagdag ng liwanag ng buwan. Paano kung hindi ako makaalala? Biglang tanong ni Emily. Ipapaalala ko pa rin sa'yo. Lahat, kahit ilang ulit ko pang gawin yun, kahit walang pag-asa. Pwede naman tayong gumawa ng bagong alaala, hindi ba? Masuyong sabi ng lalaki. Paano kung kaya kong maging ina sa triplets pero hindi ko makaya na maging masaya kasama ka? Tanong naman ni Emily. Minahal mo na ako ng husto noon, Emily. Gagawin kong lahat para mahalin mo rin ako pabalik. Hanggang ngayon, walang nagbago. Mahal pa rin kita. Miningo naman ni Emily si Dylan at nakitang nakatingin ito sa kanya. Bakit hindi mo ako sinukuan, Dylan? Bakit naman kita susukuan? Ngayon pa? Na may triplets tayo? Sila ang puruweba ng pagmamahalan natin. Hindi lang isa, kundi 3 bata ang nabuo ng pagmamahalan natin kaya bakit ako susuko? Ngumiti naman si Emily sa kanya. Salamat, Dylan. Ibinalik ni Emily ang tingin sa bilog na buwan. Gagawin ko rin ang makakaya ko para makaalala. Bulong ni Emily. Kinaumagahan, naging maayos naman ang lahat sa sakahan kaya napagpasyahan nga nila Dylan at Emily na umuwi na. Emily, mabuti at nakauwi na kayo. May naghahanap kasi sa'yo. Kanina ka pa niya hinihintay. Bungad nga na sabi ni Manang Leia nang makapasok si Emily sa bahay. Napatingin naman si Emily sa lalaking nakaupo sa sofa na nasa sala ng bahay. Carl? Ano ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Emily. Tumayo naman si Carl sa kaseryosong naglakad, papalapit kay Emily. Kailangan kitang makausap. No, mami namin siya. At hindi mo siya pwedeng makausap. Pasigaw nga na sabi ni Sebastian, sabay harang sa harap ni Emily. Sumunod naman na humarang si Samuel at Simon. Mga bata, umakyat muna kayo sa taas at magpahinga, sabi ni Manang Leia. No, ayaw po namin iwan si Mommy. Baka po biglang kunin siya
Sabi naman ni Simon. Huminga naman ng malalim si Emily. Akala ko ba good boy kayo? Sige na, sumunod muna kayo kay Manang Leia. Mag-uusap lang naman kami ng teacher nyo. May lambing na sabi ni Emily. Dylan, pakisamahan na lang din si Manang, kausapin ko muna si Carl. Tinignan nga ni Emily si Dylan. Nagdadalawang isip man, ay sumunod na nga lang din si Dylan sa gusto ni Emily. Nirerespeto din ito ang kanyang privacy. Nang makakyat ang lahat, ay naiwan si Emily at Carl sa sala. Magkatabi silang umupo sa sofa. Anong problema? Tanong ni Emily. Mamayang gabi na ang surprise. Tapos naging epic fail pa ang bouquet ng tulip na in-order ko. May kakilala ka ba na makakatulong sa akin? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Carl. Ano ka ba? Akala ko pa naman na wala mo yung singsing. Bouquet lang? Ako nang bahala, marami akong kakilala. Ilang piraso ba ang ipalalagay mo sa bouquet? 100 pieces. Simpleng sagot ni Carl. Napanganga naman si Emily sa sagot ni Carl. Ang dami naman nun. Ano bang gagawin niya sa 100 tulip pagkatapos? Hayaan mo na. Basta yun ang plano wag mo naman akong ni-discourage. Napailing-iling na nga lamang si Emily, saka may tinawagan saglit gamit ang cellphone niya. O ayos na? Nasend ko na rin ang address kung saan ipapadala. Darating ang bouquet bago makarating ang jowa mo. Iba ka na talaga eh. Tukso ni Emily. Nako, salamat talaga Emily. Hulog ka talaga ng langit at tunay na kaibigan. Masayang sabi ni Carl sabay yakap ng mahigpit kay Emily. Napatawa naman si Emily at niyakap pabalik ang kaibigan. Sa kabilang banda, pababa ng hagdan si Dylan nang makita niya ang pagyayakapan ni na Carl at Emily sa ibaba. Biglang umiba ang ekspresyon ng mukha ni Dylan. Lihim niyang ikinuyom ang kamao niya habang seryosong nakatingin sa magkayakap na si Emily at Carl. Umalis din si Carl matapos silang mag-usap ni Emily. May pinag-usapan din silang plano para sa gagawing surprise ni Carl pagsapit ng gabi. Kinagabihan, matapos ang hapunan ay pinatulog agad ni Emily ang triplets. Hinanda rin niya ang sarili dahil pupunta siya sa surprise ni Carl at susunduin siya nito. Bumaba rin si Emily matapos magbihis sa kwarto niya. Nadatnan niya naman si Dylan na nagkakape sa may sala. May lakad ka? Tanong ni Dylan. Oo, magpapaalam sana ako na alis ako. May gagawin ako kasama si Carl. Huwag kang magalala, mapagkakatiwalaan naman si Carl. Sasabihan din kita sa mga gagawin na mangyayari. Ihatid na kita. Suwestyon ni Dylan. Napinigilan ka agad ni Emily. Susunduin ako ni Carl kaya wag na. Magpahinga ka na lang tapos tawagan mo na lang ako kung sakaling may mangyari man o kapag hinanap ako ng triplets, okay? Magsasalita na nga sana muli si Dylan nang makarinig sila ng busina ng kotse mula sa labas ng bahay. Sige na, alis na ako, nandiyan na nga si Carl. Paalam nga ni Emily. Hindi na nakapagsalita pa si Dylan nang umalis na nga si Emily sa harapan niya at lumabas na nga ng bahay. Excited ka na ba? Tanong nga ni Emily kay Carl nang makapasok sa loob ng kotse nito. Sobra, sana maging successful ang lahat. Mangyayari yan, kalmahan mo lang ang sarili mo. Natatawang sabi naman ni Emily. Pinaandar na nga ni Carl ang kotse hanggang sa marating nila ang isang magarang restaurant. Bumaba sila ng kotse at pumasok sa loob. Namangha agad si Emily nang makapasok dahil sa mga decorations sa loob ng restaurant. Exclusive na binayaran ni Carl ang restaurant para sa buong gabi. May mga detalye rin ng decorations na si Emily ang nag-asikaso. Umupo si Emily sa isang sulok para makita ang buong pangyayari. Ilang sandali lang ay dumating na nga rin ang hinihintay ng lahat, ang boyfriend ni Carl. Naging maganda ang flow ng inaakalang dinner night ng dalawa hanggang sa nangyari na nga ang sorpresa. Jason, I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me? Sincere nga nasabi ni Carl habang nakaluhod. Tumayo naman si Emily at tinungo ang kinaroroonan ng dalawa. Inabot ni Emily ang isang box na nakabukas na may lamang gold ring. Yes, I will. Sagot naman ni Jason na boyfriend ni Carl. Nagpalakpakan ng lahat at masayang masaya para sa dalawa. Walang ikakasal. Napalingon lahat ng nasa loob ng restaurant sa may pinto ng restaurant.
Nalaki ang mata ni Emily nang makita si Dylan na nakatayo roon. Sorry, ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa niyo. Paghingi ng tawad ni Emily, sabay tungo kay Dylan, saka hinila ito palayo sa restaurant. Huy, ano pang ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Galit na tanong ni Emily kay Dylan. Anong, hindi pa sa'yo nag-propose si Carl? Naguguluhang tanong ni Dylan. Napasampal si Emily sa noo niya dahil sa sinabi ni Dylan. Hindi nagsalita si Emily at tumalikod para maglakad papalayo kay Dylan. Emily, I'm sorry. Hindi ko kasi alam. Hindi mo pinaalam eh. Please, hindi na mauulit. Sabi ni Dylan habang nakasunod sa paglalakad kay Emily. Huwag mo muna akong sundan, Dylan. Gusto ko munang mapag-isa. Sabi nga ni Emily habang nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Nanatili namang nakasunod sa kanya si Dylan. Dahil sa inis, tumawid si Emily papunta sa kabilang parte ng kalsada. Emily! Sigaw nga ni Dylan. Bago pa man makalingon si Emily, ay nakarinig siya ng malakas na busina ng kotse. Ilang sandali lang ay biglang umikot ang paningin niya at napalitan ito ng kadiliman. Hindi inaasahan. Nasagasaan si Emily ng kotse. Ayon sa doktor at hindi malala ang aksidenteng nangyari. Magigising din si Emily matapos ng ilang araw. Ang triplets naman ay umiyak ng husto sa masamang balita. Hindi umalis ang mga ito sa tabi ni Emily at nanatili sa ospital, pati na rin si Dylan. Sinisi nga ni Dylan ang sarili dahil sa nangyari at sinisisi rin ni Carl ang sarili niya sa nangyari dahil hinayaan niyang umalis si Emily sa proposal niya. Nagkaroon man ng misunderstanding sa pagitan ni Carl at Dylan, maayos din naman nila itong napag-usapan. Lumipas ang halos 1 linggo at hindi pa rin gumigising si Emily. Mommy, gumising ka na. Namimiss ka na namin eh. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Sebastian. Mommy, promise hindi na ako magiging makulit. Sabi naman ni Simon. Mommy, hahayaan na kitang magkaroon ng maraming friends. At kahit ayaw mo na kay Daddy, ayos lang po. Basta makita ka lang namin na okay at masaya. Pabulong naman, nasabi ni Samuel. Masaya ako palagi kapag kasama kayo. Bulong ni Emily. Mommy, gising ka na? Sabay na sigaw ng triplets. Agad na napatayo si Dylan sa inuupuan niyang sofa na nasa gilid lang ng hospital bed ni Emily. Agad niyang nilapitan at sinuri si Emily. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sandali, tatawagin ko ang doktor. Natatarantang sabi ni Dylan. Bago pa man makaalis si Dylan, ay hinawakan ni Emily ang kamay niya. Napahinto si Dylan at tinignan si Emily. Anong problema? Ano ang magagawa ko? Nag-aalalang tanong ulit ni Dylan. Dahan-dahan namang tumulo ang luha sa mga mata ng babae nang makita ng mas malapitan ang mukha ni Dylan. Itinaas niya ang kamay niya at hinawakan ng pisngi ni Dylan habang patuloy pa rin sa pag-agos ang luha sa mata. Dylan, naalala ko na ang lahat. Nakangiti at pabulong na sabi ni Emily. Nagulat naman si Dylan sa sinabi ni Emily. Ang gulat sa mukha niya ay napalitan ng pagkasabik at saya. Pati si Dylan ay napaiyak na nga rin sa magandang sinabi ni Emily. Tatawag lang ako ng doktor para matignan ka. Saglit lang ako. Sabi nga ni Dylan sa kapinahiran ng luha niya sa mata. Niyakap naman si Emily ng triplets. Masayang masaya si Emily dahil sa kabila ng nangyari ay buhay siya at muling bumalik ang alaala niyang muntik nang mabaon sa limot. Dumating din ang doktor na tinawag ni Dylan at magandang balita agad ang dala nito sa kanilang lahat. Kailangan lang na magpahinga saglit ni Emily. Pagkatapos ay pwede na nga siyang umuwi. Nagpasalamat naman ng husto si Dylan sa doktor. Emily, masayang masaya ako dahil ayos ka na. Sinabi ni Dylan sa akin lahat at nagpapasalamat ako dahil finally, buo na ang alaala mo. Naiiyak nga, nasabi ni Carl. Dumalaw siya kay Emily kasama ang fiancé niyang si Jason. Umalis naman si Dylan kasama ang triplets para makahanap ng makakain at makapag-usap sina Emily at Carl. Mas malaki pa rin ang naitulong mo, Carl. Mas masaya ako na nakilala
at naging matalik na kaibigan kita. Masayang masaya ako sa inyo ni Jason. May ngiting sabi ni Emily. Salamat, Emily. Makakauwi ka na bukas. Ano na ang susunod mong plano? Handa ka na ba? Mukhang hindi na kasi kita masasamahan sa susunod na yugto ng buhay mo dahil mangingibang bansa na kami ni Jason. Bakas ang lungkot sa boses ni Carl, kaya hinawakan ni Jason ang kamay niya, dahilan para mapangiti si Emily. Ano ka ba? Matatawagan pa rin naman natin ang isa't isa, di ba? Hindi mo na ako kailangan nalalahanin pa dahil alam ko na ang dapat kong gawin. Ikaw, wag mo kong kalilimutan na mamimiss talaga kita. Tungkol sa bagay na yan, pwede niyo naman kaming dalawin sa Switzerland. Mayaman naman ang asawa mo kaya kayang-kaya yan. Isa pa, huwag mo kong kalimutan sa wedding niyo para hindi rin kita makalimutan sa wedding namin. Parang nang-aasar pa nga, nasabi ni Carl. Napailing-iling na nga lamang si Emily sa kalokohan nito. Dati pa ay komportable talaga si Emily kay Carl, lalo na nang sabihan siya ni Carl ng pinakatatago nitong sikreto. At yun ay ang hindi pagiging straight ni Carl. Tinanggap at minahal ni Emily si Carl bilang kaibigan kaya talagang hindi niya basta-basta itatakwil ito. O sige na, aalis na kami. Magpakabuti ka, Emily. Pinagsabihan ko na rin ng mga anak mo at si Dylan na alagaan ka ng husto dahil kung hindi kukunin kita sa kanila, natakot ba naman ang triplets? Natatawang sabi ni Carl. Nako Jason, ikaw nang bahala sa kaibigan ko ha. Kahit ganyan yan, malinis ang puso niyan. Ingatan mo siya at huwag paiyakin. Sabi ni Emily kay Jason, nang umiti naman. Makakaasa ka Emily. Sagot naman ni Jason. Masayang nagpaalam ang magkasintahan kay Emily. Kinabukasan, na-discharge na nga si Emily sa ospital at pauwi na nga sila ng bahay. Excited naman ang triplets lalo na si Dylan dahil tuluyan ang nabuo ang pamilya nila. Nang makarating nga sa bahay, ay masayang pumasok ang lahat. Emily! Napahinto si Emily ng maaninag ang isang pamilyar na muka. Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan niya. Dad! Bulong ni Dylan na nasa tabi ni Emily. Ang triplets naman ay mabilis na tumakbo papunta kay Robert na dad ni Dylan at yumakap ang mga ito sa kanya. Welcome back, Grandpa! Masayang sabi ni Sebastian. Tuwang-tuwa rin sina Samuel at Simon. Malapit na malapit ang triplets sa lolo nila. Manang Leia, iakyat mo muna ang mga bata. Utos naman ni Dylan na sinunod naman agad ni Manang Leia. Hindi na rin umangal pa ang triplets. Dahan-dahan namang naglakad si Robert papalapit kay Emily. Nanatili lang din si Emily sa kinatatayuan niya. Nang makalapit si Robert ay bigla naman siyang lumuhod sa harap ni Emily. Patawad Emily, patawad sa lahat ng mga maling nagawa ko. Patawad dahil pinagtakpan ko ang aksidenteng ginawa ng nurse ko noon. Dahilan para mapahiwalay ka kay Dylan at sa mga anak niyo. Patawarin mo sana ako. Umiiyak nga na sabi ni Robert habang nakaluhod at nakayuko. Nabigla naman si Emily sa mabilis na pangyayari. Ang akala niya ay sisigawan na naman siya nito, gaya noon dahil ayaw talaga ni Robert sa kanya para kay Dylan. Nakikita ni Robert na masaya si Dylan kay Emily pero natatakot siya na baka magdusa si Dylan gaya niya. Kinumpara niya ang sitwasyon niya sa sitwasyon ng anak niya na hindi naman dapat. Sa parteng yun siya nagkamali. Patatawarin po kita, pero sa isang kondisyon. Seryosong sabi ni Emily. Huminto naman sa pagluha si Robert. Saka itinaas ang tingin niya kay Emily. Nakita niya na umupo si Emily para matumbasan ang taas sa pagluhod niya. Maging parte ka ng pamilya namin ni Dylan. Mula sa araw na to, hindi ka nag-iisa. Nawalan ka noon pero mas dumami ang dumating sa'yo ngayon. Alam nating lahat na magiging masaya ang mga mahal natin sa buhay kahit nasaan pa sila kapag naging masaya tayo na mahal din nila. Sang-ayon ba kayo sa kondisyon ko? Muling tumulo ang luha sa mata ni Robert dahil sa sinabi ni Emily. Mabilis siyang tumango ng ilong ulit. Niyakap naman ni Emily si Robert at sumali rin si Dylan sa kanila. Salamat. Maraming salamat Emily. Bulong ni Robert. Tinulungan naman ni Dylan ang dad niya na makatayo ng maayos.
Successful ang operation ko at binigyan ako ng ikalawang pagkakataon. Hindi ko sasayangin to. Babawi ako sa inyong lahat. May ngiting sabi ni Robert. Ngumiti naman si Emily dahil sa alam at pakiramdam niya ay sincere ang dad ni Dylan. Alam niya ang pinagdaanan nito, naalala niya at naaalala niya rin na matagal na nga niyang pinatawad ang dad ni Robert. Kailanman ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa dad ng taong mahal niya. Sa huli naging maayos ang lahat at ang pamilya na matagal ng planong buuin ni na Emily at Dylan ay unti-unti na ngang nabubuo. Nagpakasal din sina Emily at Dylan ulit. Masasabing napakabongga ng kasalang naganap. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Naging tahimik at masaya ang kanilang pamilya. Happy 8th birthday mga anak! Masayang bati ni Emily sa triplets. Masayang-masaya ang lahat sa celebration ng birthday party ng triplets. Marami ang bisita at handaan. Ito ang regalo ko sa inyo. Inabot ni Emily ang isang may kaliitang box. Nag-iisa lang ito kaya nagtataka man ay sabay naman na binuksan ng triplet ang box. Bumungad sa kanila ang isang pregnancy test. Magkakaroon ulit kayo ng kapatid. Masayang sabi ni Dylan. Talaga po? Magiging kuya na kami? Sigaw ni Sebastian. Kuya na ako eh. Sabi naman ni Simon. Magsasalita pa ba ako? Tanong ni Samuel. Napatawa na nga lamang sina Emily at Dylan sa reaksyon ng triplets. Kahit na gano'n ang mga reaksyon nila, ay masayang-masaya ang lahat sa bagong magiging miyembro ng pamilya. Mahal na mahal kita, Emily. Bulong ni Dylan kay Emily. Mahal na mahal din kita, Dylan. Kayo ng triplets at ng bagong magiging parte ng pamilya natin. May ngiting sabi ni Emily, sabay hawak sa tiyan niya. Sa huli ang pagmamahalan ni na Emily at Dylan ay walang katumbas. Aksidente man na lumimot ang isip ni Emily, ang puso niya ay hindi kailanman lumimot. Malakas din ang tiwala nila sa pagmamahal nila sa isa't isa na kahit lumimot ay alam nilang babalik at babalik pa rin sila sa isa't isa, lalo na't ang pagmamahalan na naumpisahan nila ay nagbunga ng triplets. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Dylan at Emily kasama ang kanilang mga triplets. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Susan Historilio, Anita Hernando, Augusto Serafanan, Evelyn Ibareta, Presbyteros Rose, Jerry Ramos, Antanaka, Gloria Escobar, Reynaldo Reyes, Teresita de los Santos, Andrea Unidad, Romana Gorospe, Lovina Galang, Nesbeth Hanaban, Josefina Rubio, Evelyn, Lourdes Bator, Freda Bulosan, Evelyn Simpron, Dina Fe, Caroline Ulep, Elsa Dishman, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.